Bakit tila naiinggit ang China, Vietnam at Thailand sa Pilipinas? Grabe ka, Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang ginawa mo? President Ferdinand Marcos Jr. approves the EVIS program to attract electric vehicles investments in the Philippines. Under Executive Order 121, the Electric Vehicle Incentive Strategy offers fiscal incentives in the form of investment support, production volume incentives, and tax payment certificates for EV manufacturers. The EO states that the program will enable the country to capitalize on market opportunities arising from the global transition to electric mobility, as well as strengthening our manufacturing base, energy security, and environmental objectives. Alam mo bang habang nakakagulo ang ekonomiya ng ibang bansa sa Asya dahil sa banta ng taripa mula sa Amerika, ang Pilipinas tila tahimik lang ngunit mukhang may ace o alas na tinatago. Pero bakit tila naiinggit ang ibang bansa tulad ng China, Vietnam at Thailand? Hindi ito basta haka-haka. Mayroon tayong solidong dahilan na siguradong mapapaisip ka. Grabe ka, PBBM. Ano ang ginawa mo? Hindi lingid sa ating kaalaman na malaki ang epekto ng US tariff hikes, lalo na sa mga bansang heavily reliant sa kanilang trade surplus sa Amerika. Pero dito nagkakaiba ang laro. Ang Pilipinas, ayon sa datos ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA, tayo ay may pinakamaliit na trade surplus sa buong China plus ASEAN 6 trading bloc na 4 billion US dollars lang noong 2023 kumpara sa Thailand na 43 billion US dollars at Vietnam na 109 billion US dollars, lalo na sa China na 300 billion US dollars. Simple lang ang ibig sabihin nito, mas maliit ang posibleng tama ng taripa sa atin. Pero bakit big deal ito? Dahil habang nagmamadaling mag-adjust ang China, Vietnam at Thailand para depensahan ang kanilang malalaking surplus, ang Pilipinas ay nakahanda na, tila isang eskrimador na alam ang tamang tiyempo. Ngunit hindi lang ito tungkol sa laki ng surplus, may mas malalim na dahilan kung bakit ang Pilipinas ay nakikita bilang isang dark horse sa regional economy. Ang sikreto, EMS-SMS sector. Ang EMS-SMS o Electronics and Semiconductor Manufacturing Services na sektor ang halos backbone ng export economy natin, lalo na sa US. Sa likod nito ay 482 companies na hosted ng PEZA. Karamihan pa ay American companies. Ang tanong, apektado ba tayo ng US tariff hikes? Posibleng oo, pero may twist. Sa likod ng tensyon, may nakikitang oportunidad ang Pilipinas. Maging cost-effective alternative para sa mga multinational corporations o MNCs na naghahanap ng mas mura pero kalidad na manufacturing site. Philippine exports reached a record high of $8.8 billion in June, up 24.1% from a year ago. The growth was driven by strong global demand for semiconductors, the country's top export, as investments in artificial intelligence continued to rise. Exports to the United States, the Philippines' largest export market, also surged 44.7%. Despite the record exports, the country still posed a $4.9 billion trade deficit as imports remained higher than exports. However, the June trade deficit was the smallest since February, signaling an improvement in the country's trade balance. Bakit tayo at bakit hindi sila? Ang America First policy ng US ay maaring naging hadlang sa ibang ASEAN economies. Pero sa kaso ng Pilipinas, nagbibigay ito ng unique advantage. Bakit? Dahil hindi tayo sobrang dependent sa surplus tulad ng iba at may flexibility tayong mag-adapt sa shifting global trade dynamics. Global port giant ICTSI has secured an extension to operate in Manila Port for another 25 years. The Razon-led port operator disclosed the agreement with the Philippine Ports Authority, extending its concession of the Manila International Container Terminal until the year 2063, originally set to expire by 2038. This comes as the MICT posted a record year in 2025, handling 3 million 20-foot equivalent units, the highest volume in the terminal's history. Ngunit hindi lang yan ang dahilan kung bakit tila nag-aalab ang inggit ng China, Vietnam at Thailand sa ating bansa. Habang ang ibang bansa ay abala sa damage control, ang Pilipinas ay tahimik na nagtatanim ng mas matibay na pundasyon. Nakikinabang tayo sa shifting trade routes
at mga MNSCs na dating nasa China, Vietnam at Mexico na ito ay nagsisimulang makita ang potensyal ng ating bansa. Paano ito posible? Simple lang. PEZA at ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nag-focus sa pagpapaganda ng mga economic zones, pagpapagaan ng investment processes at pag-aalaga sa EMS-SMS sector. At dahil dito, sa halip na magpanik, ang Pilipinas ay tila nagiging safe haven para sa mga negosyante. Ngayon, naiintindihan mo na ba kaibigan kung bakit tila naiinggit sila? Sa gitna ng lahat ng ito, ang Pilipinas ay nagpapakita ng kakaibang resilience na hindi mo inaasahan. Therefore, habang ang China, Vietnam at Thailand ay abala sa kanilang trade surplus problems, ang Pilipinas ay tila pasimpleng umaarangkada sa bagong ekonomiyang nagbabago. Kaya ang tanong, hanggang kailan nila kayang panoorin ang Pilipinas na unti-unting lumalamang? Siguradong maraming mata ang nakatingin ngayon sa Pilipinas, pero hindi dahil mahina tayo, kundi dahil may ginagawa tayong kakaiba na nagiging modelo ng ibang bansa. Kaya ikaw kaibigan, ano sa tingin mo? Napapanahon na bang angkinin ng Pilipinas ang spotlight sa Asia? Grabe talaga. Pangulong Bongbong Marcos, ano ang ginawa mo? Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan sa ating Pangulo at sa ating bansa. Mateo 5 verse 14-16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Hindi rin pinagsisindihan ang isang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan, kundi sa talagang lalagyan nito at nagbibigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganoon din ang inyong liwanag. Dapat itong magliwanag sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin ang inyong amang nasa langit. Ang Pilipinas ay tila isang ilaw sa gitna ng hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Sa kabila ng mga balakid at banta, nagpapakita ito ng kahusayan at kahandaang mag-adapt katulad ng binanggit sa Mateo 5 verse 14-16. Ang liwanag ng bansa ay hindi maitatago. Ang mga mabubuting hakbang at tamang pamamalakad ay patuloy na magbibigay liwanag sa ating mundo na nagpapakita ng pagkilos ng ating Panginoong Diyos sa likod ng ating tagumpay. Hindi ito lamang para sa ating ikabubuti, kundi para maging patotoo sa iba na ang pagtitiwala sa Diyos at masipag na paggawa ay nagbubunga ng biyaya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa liwanag na ibinibigay mo sa aming bansa, sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa pandaigdigang ekonomiya. Salamat po sa mga lider na iyong ginagamit upang mapanatili ang katatagan at kaunlaran ng aming bayan. Nawa'y patuloy niyo po kaming gabayan upang ang aming mga gawain ay maging liwanag na nagbibigay inspirasyon sa iba. O aming Panginoong Diyos, ipinapanalangin namin ang bawat isa na nakakanood at nakakarinig ng mensaheng ito. Nawa'y makita nila ang iyong kamay sa aming tagumpay at matuto silang magtiwala sa iyong plano. Palakasin mo po ang kanilang pananampalataya at bigyan niyo po sila ng lakas ng loob upang maging ilaw din sa kanilang mga pamilya, komunidad at sa buong mundo. Itinataas po namin sa iyo ang aming bansa o aming Panginoong Diyos. Gawin niyo po kaming mga tunay na asin at ilaw ng sanlibutan, nagpapahayag ng iyong kalulatian sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa, o aming Panginoong Diyos. At salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito may sabot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.